wish ko lang. Ako po'y lumapit sa inyo upang humingi ng tulong para sa isang dating guro sa dati kong paaralan. Madalas niya kami noong pagsabihan na umiwas sa bisyo at mag-aral ng mabuti. Ngunit biglang naantig ang aking damdamin matapos mabalitaan ang nangyari kay Sir. Marami pala ang nawala sa buhay niya. Pera, kabuhayan, hanap buhay at lalo na ang pamilya. There's some undesirable action that you can say na kailangan mo, you just do it for yourself. Dadapat subalit, ngunit ikaw ang kailangan ng iyong sarili. Kailangan mo tumayo. Sa mga kalye ng Binangonan, Rizal siya madalas makita. Sa halos 6 na taong pagiging guro, ang mga pangaral sa kanyang mga naging estudyante ang tanging yamang natira kay Sir Mel Gomez. Dahil nagsisimula pa lamang bumuo ng pamilya, nagsisikap si Mel na makapagpundar para sa kanilang mag-asawa. Love you, mahal. Bye. Sige, Ingat. Sige. First love ng araw ni Mel ang pagtuturo. Kaya naman kahit hindi pa siya isang sertipikadong guro, nagbakasakali na siya sa paaralang tumanggap sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na pinangangabahan ng pobreng guro. Hi, Sir Gomez. Bukan. Ako, pinapatawag niyo lang po ako, sir. Oo. Alam mo naman na batid mo rin na nagpalit ng presidente ang board of director ng eskwela to, di ba? Ako? Pero unfortunately, nasilip nila yung record mo na hindi ka lisensyadong teacher. In short, gusto ka nilang alisin bilang teacher sa eskwela na ito. Ano po? Ano po? Pero sir, pwede naman ako kumuha ng exam next year. Sir, alam niyo naman na dito lang po ako kumukuha ng pang-araw-araw namin ni Mrs. Tsaka alam niyo rin po na malapit na rin sa puso ko yung mga bata, di ba? I am sorry talaga. Taong 2002 nang matanggal sa pagtuturo si Sir Mel sa paaralang pinapasukan. Napabilang kasi siya sa mga gurong napalitan noong nagkaroon ng evaluation sa dating pinapasukan. Ako'y municipal item lamang. Ibig sabihin, parang ano lang ako nun, saling pusa. Kasi hindi po ako board passer. Hindi na nga raw alam ni Mel kung papaano sasabihin sa kinakasama ang pagkakasibak niya sa paaralan. Bakit parang Todos Los Santos yung mukha mo? Na ako sa eskwelahan. Wala daw ang lisensya magturo. Baka na tayo yan. Hindi na ba talaga mapapakiusapan? Nagdesisyon na raw yung board. Simula bukas, wala na raw akong trabaho. Uuwi na lang muna ako ng probinsya habang naghahanap ka ng trabaho. Walang mangyayari sa atin ng ganito. Pareho lang tayong lalangawin. Magtawagan na lang tayo kung anong mangyayari sa atin. Yung tinola mo nasa kusina, malamig na. Wala na ngang trabaho, iniwanan pa ng kinakasama. Alak ang naging takbuhan ni Mel, kahit alam niyang bawal ito sa katulad niyang epileptic. Saan mo na, oh? Pare, saan mo kaya na? Pare, last na to, ha? Pare! 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 Tulong yan sa'yo! Uy! Tulong! Ay, sa'yo! Kapit-bahay! Kapit-bahay! Ang minsang tinitigalang guro, nagmistulang maruming tanawin sa kanilang lugar. Nawala ang dating tanganatsyok at sinusulatang pisara. Ang buhay ngayon ni Mel, umiikot sa pangangalakal ng basura. Kaya naman ang dating values education teacher sa yaman ng basura na ngayong naghahanap ng pagkakakitaan. Nung una, nung ako'y nagpupulot ng basura nito, kalakal, talagang hiyang-hiya ako noon. Dahil bago pa lang. Pero nung medyo matagal-tagal na ako at
nasasanay na ako sa mga pakutsa-kutsa nila. Araw-araw, sa mainit at malawak niyang bagong opisina, nag-iikot si Mel para mangolekta ng mga lata, bote, plastik at iba pang basurang maaari niyang ibenta. Siyempre, masakit po. Actually, nag-a-apply pa rin po ako, kaya lang doon sa mga napupuntahan ko mga siyempre, nadi-discourage sila pag nakikitang may kapansanan ako. Half body kasi sa akin, victim of polio. Tuwing break naman ni Sir Mel sa pangangalakal, dito sa plaza siya madalas tumambay. Nagbabaka sakaling may mga dating kakilala na mag-aabot ng tulong. Minsan, isang beses akala ko sasagasaan ako eh. Yung pala estudyante ko. Sir, what happened? Bakit ka nagpupulot ng ganyan? Sabi ko, wala na ako sa serbisyo. Isa ang pamilya Dimson sa naging saksi sa mapait na pinagdaraanan ngayon ng dating maestro. Naging estudyante kasi ni Sir Mel si Nino at kahit hindi siya naging teacher mismo ni Christine, kilala niya rin ito. Kaya naman labis ang kanilang pagkalungkot sa sinapit ng iniidolong guro. Nasyak ako, gano'n. Tapos una pa nga, parang natakot akong lapitan siya. Pero siyempre, dahil sa dati mong naging talagang advisor, nilapitan ko, medyo marami din pong pagbabago. Pero yung sa akin po, siya pa rin po talaga yung teacher ko, naging pangalawang ama ko, yun po talaga di ko na mababago. Hindi ko makakalimutan sinabi niya is, hanggat bata pa po kami, ayusin na po namin yung buhay namin. Wag po kaming matutokso sa bisyo. Lagi po kaming mag-aral ng mabuti. Lagi po niya yung pinapaulit-ulit sa amin. Pero kung idolo nang ang itinuring si Sir Mel ng mga naging anak-anakan sa eskwelahan, taliwas naman daw ito sa pinapakita niya ngayon sa pamilya. O, di mo lang niya makitang di uminom pag walang pera. Pero pag may pera, halos gumagapang na yan, umuuwi. Minsan kinakauno ako ng mga kalapit-bahay ng kung saan siya nakalugmok. Handa namang umalalay ang mga kapatid ni Mel sa kanya, pero tila mailap daw ito sa kanila. Siya naman na may gusto niya, inaano naman namin. Siya may gusto, yun ang pinili niya. Yan daw ang niya. Ay wala na kami magawa. Maski sabihin pa namin awatin namin ng awatin, kundi ito may katawan ng may gusto. Masakit. Talagang nararamdaman ko at nakikita nila yon. Pero hindi na ako nagdumadaing. Nasasabihin ko pang kailangan ko ng gamot, pambili, wala. Hindi na ako nag-ano. Nung unang nakausap namin ang mga kapatid ni Mel, hindi kami makapaniwala nang sabihin nilang tila nakalimutan na ng bunsong kapatid ang mga leksyong itinuro niya sa values education. Natural po naaawa ko bilang isang kapatid. Kaya lang po, matigas po ang ulo niya. Talaga po nung mamatay ang nanay ko, ano ko po sa nanay ko na ako ang bahala sa kanya. Kinagabihan, nagpasya ang aming grupo na balikan si Mel para kamustahin. Malalim na ang gabi pero hindi pa raw umuuwi ito sa bahay. Kaya naman nagpasya na ang kanyang ate Rita na hanapin ito. Wish ko lang sa aming pagbabalik.